My name is Ruby Rose, and we are here in SM Tanza. We are going to let you know the importance of consumer behavior by asking questions to the store staffs and the consumers here in SM Tanza. So, let's start! Ako po si Angela Grace at ikaw po ay Genesis Ann. Ha? Genesis Ann. Genesis Ann. So, Genesis Ann, may tanong lang po ako about sa consumer behavior. So, in a scale 1 of 10, gaano ka-satisfy sa pamimili dito sa SM Tanza? Scale 1 of 10, I would say 10 kasi very helpful naman yung mga staff and okay naman yung mga store and okay naman. So, totoo naman po yun na sila po yung parang nag-ano sa atin, nag-help sa atin na makabili ng mga produktong fit sa atin. So, yun lang po yung tanong ko. Maraming salamat po. Ako po si Angela Grace at ikaw po ay Cecil Ann po. Ha? Cecil Ann. Cecil Ann. So, may tanong lang po ako about dito sa SM Tanza. So, yung pagbibili nyo po ba dito sa SM Tanza is yung mga product po ba nila, pinag-iisipan nyo pa po ba or diretsuhan na kayong bumibili ng produkto nila? Pinag-iisipan po muna. Kasi need po nating malaman kung wants ba natin lang yon or need talaga natin. Yun lang po, okay na po. Yun lang po, maraming salamat. Si Angela Grace, ano pong name nyo? Aryan po. Aryan. So, Ate Aryan, anong na nga ulit yun? Wait lang. So, hello po. Ako po si Angela Grace at ikaw po ay I'm Aryan po. Aryan. So, tatanong ko lang po kung ano po yung mga ginagawa nyo pag bumibili po kayo ng bagong produkto? Syempre first, tinitignan muna yung quality ng product. For example, sa atin, as girls, di ba, most of us, ang tinitignan natin, kunyari, beauty products or mga skincare product. Syempre, kailangan muna natin i-check yung quality bago natin bilhin. So, totoo nga po yun na ganun po talaga. Kahit naman po tayo, lahat naman po siguro ng babae, ganun talaga yung sa product. So, yun lang po yung tanong ko. Maraming salamat po. So, hello po. Ako po si Angela Grace at ikaw po ay si? Ako si Harvey Clyde. Okay. Kuya Harvey Clyde, pwede po ba namin malaman kung magkano po yung nagagastos nyo pag pumupunta kayo dito sa SM Tanza? Pag pumupunta ako ng SM, usually I have a budget of around 500. Pero ang pinaka nagagastos ko lang doon around 300 to 350. So, okay nga po, great budgeting. So, yun lang. Kailangan natin magtira para sa pamasahe. Oo, siyempre. So, yun lang po ang tanong. Maraming salamat. Si Angela Grace at ikaw po ay Ako si Ivan Ocampo, taga Naik. Ivan Ocampo. So, may tatanong lang po ako sa
inyo kung may sinusunod po ba kayong budget sa pagbibili ng isang produkto? Meron siguro pag depende sa bibilin, pero yung standard nun 3K siguro, 3K. Okay lang po. Depende rin sa sa kailangan mo. Yun lang po yung katanungan ko. Ako po si Angela Grace at kayo po ay Si Edwin. So, Kuya Edwin, may tanong lang po ako about sa pagbibili nyo. So, yung pagbibili nyo po ba dito sa SM Tansa sa mga okasyon lang or like mga normal days bumibili pa rin kayo? Depende kasi yun sa pangangailangan sa bahay. Kasi minsan may stock sa bahay na nauubos, kailangan mamili ka. Kasi kailangan natin yun sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na sa mga anak natin, mga nag-aaral, gano'n. Mga pasok sa trabaho, kailangan yung merong tayong reserbang pagkain. Kasi diyan tayo nakuha ng lakas sa pagkain. Yun lang. Yun lang po. Sorry po sa disturbo. Maraming nilagay. Sa ko po ay Jean. So, Ate Jean, pwede ko po ba matanong kung sino po yung mostly na nakakasama nyo sa pamimili? Actually, sa Laguna kasi, ang mostly nakakasama ko talaga nanay ko. Pero ngayon nasa Cavite ako, siya lagi yung kasama pag namimili. So, si ate lang po yung lagi niyong Tsaka kapadiba. minsan yung tita din niya na isa. Minsan nakakasama din namin. Yun lang po. Sorry po sa disturbo ate. Si Angela Gay, sabi ko po is Jonah Fe. Jonah Fe. So, Ate Jonah Fe, may tanong lang po sana ako kung sino po ba yung nag-i-impluwensya sa'yo na bumili ng isang produkto? Nag-influence sa akin is siguro yung mga nag-avail din ng ibang products like sa damit. Yung quality kasi ng damit pag dito sa SM or sa mall ka bibili is maganda. Then, yung price kasi, it's same naman pag sa labas din. Pero yung quality kasi, yun yung tinitingnan namin. Mas importante pa rin talaga yung quality. Yes, yun lang. Yun lang po. Thank you. Si Angela. Tika po kay Liza. So, may tatanong lang po ako kung gaano ka kadalas pumunta dito sa SM or sa ibang store. Once a month, twice, ganun. Bira lang. Pag needed. Bakit po? Wala, kapag like may mga meet or may bibilin. So, hindi naman siya like, I usually do ganun. Thank you po. Salamat sila Grace. At ikaw po is Justin. So, may tanong lang po ako kung ano pong tinitignan nyo sa isang produkto kapag kayo ay namimili? Syempre yung quality. Quality talaga yun. Syempre para sa kung worth it ba ng pera mo yung pagkagastusan mo. Especially, ako mahilig ako sa mga damit. So, quality talaga yung chinecheck ko para, yun nga, worth it yung pera na gagastusin ko. May tama naman po. So, yun lang po yung tanong ko. Maraming salamat po. Hi po ate, ako po si Ruby from Cavite State University. Pwede po malaman ng inyong pangalan? Michelle po. Hi, Miss Michelle. So, tatanong lang po ako about sa store niyo po, which is Jamaican. So, regarding po sa mga products niyo, yung mga pangangailangan niyo po ng mga supplies or ingredients, saan niyo po ito kinukuha or paano po ito ginadala sa inyo? Bali, may list of ordering po kami. Tapos, binibigay lang po namin sa boss namin. Tapos, sinusupply na lang po dito. Galing po sa kanila po. Okay po. Salamat po. And then, pangalawang tanong naman po, sino po yung mga kadalasan na namimili sa store po nila? Random people po. Kasi yung po namin product, naka-bake po siya. Kaya healthy po siya. Pwede po siya sa estudyante, sa mga senior citizen po. Okay, totoo naman po yan. At isa rin po ako sa bumibili sa Jamaican. Favorite ko din po yan. Salamat po, Miss Michelle. Thank you po. Bye po. Bye po. Good afternoon po ate. Ako po si Ruby from Cavite State University. Magandang hapon po. Ano po pangalan nila? Ruth po. Hi po, Miss Ruth. So, may katanungan lang po ako regarding po dun sa yung nakapag-impluwensya na bilhin sa inyong store. Ano po yung tingin nyo na nanghihikayat sa mga tao na bumili sa inyo? Yung mga nakatikim na, masarap yung timpla namin.
Ah, okay. Tapos yung mga may ubo. Ah, kasi may mga health benefits po siya. So, ano po sa tingin niyo yung best seller po ng produkto nila? Lemon cucumber tsaka lemon yakult. Ah, okay po. Mukhang healthy nga po yan. Salamat po, Miss Ruth. Magandang hapon. Ako po ulit si Ruby from Cavite State University. At ito naman po si ate na nagtitinda sa store ng Quickly. Ano po pangalan nila, ate? Hi, I'm Kyle. Hi, Miss Kyle. So, tanong ko lang po, bukod po sa physical store niyo po dito sa SM Tanza, meron po ba kayong iba pang store kung saan pwede po maka-avail ng products niyo ang mga consumer? Yes, available din kami sa Grub and Food Panda. Wow, so napakatalamak na nga po ng online stores ngayon. So pwede na po tayo mag-avail ng product through online using our mobile phone. So pangalawang katanungan ko naman po, tuwing kailan po kayo sa tingin na binibilhan ng mga consumer ng mga products nila? Every weekend talaga, marami talaga kaming tao dito, lalo na pag sa SM kasi. Opo. Kasi po, dala na rin po ng walang pasok. At yung mga estudyante po. Okay, yun lang po, Miss Kyle. Thank you so much for your time. Bye-bye po. Good afternoon. Ako na naman po si Ruby from Cavite State University. At nandito po ako kasama si Gerald po. Hi, Gerald. So, nagtatrabaho po siya sa store na The Sandwich Guy. So, ang tanong ko po muna sa inyo, sino po yung kadalasan na namimili sa inyong store? Mga kadalasan na bumibili sa amin, mga senior citizen. Mahilig sila talaga sa mga ganito. Sa sandwich, coffee, kasi may coffee din kami. Okay, nice po yon. Tapos po, ano po sa tingin niyo yung katangian nila? Halo-halo eh. May medyo okay, medyo may kaya-kaya. Meron naman may mayaman talaga. Ganon. Then may mga vlogger din na bumibili. Okay, nice. Ito naman sa mga senior vlogger din. Nice to know that po. So, yun lang po yung katanungan ko. Thank you po, Sir Gerald. Bye po. Good afternoon. Nandito tayo sa 19 degrees. At nandito po si ate. My name is Kat. Hi, Miss Kat. So, tanungin ko lang po kayo kung ano po yung best seller na product po nila. Best seller namin sa milk tea, we have cheesecake, and then we have sa fruity naman, we have signature fruity. Okay po. Thank you po. And bakit sa tingin niyo po yun po yung madalas na binibili sa inyo? Best seller namin yung sa milk tea cheesecake kasi madalas mga bata mahilig dito kasi may cheesecake na siya. And then sa fruity naman, yung signature fruity kasi namin, meron siyang, kompleto na siya ng fruits. Meron na siyang watermelon, lemon, orange, then meron siyang passion fruit, then calamansi. Okay. So, more on citrus siya and then may fruit na content po siya. Kaya, mabili po siya sa inyo. So, in a way, parang refreshing and healthy din po siya. So, yun lamang po, Miss Kat. Thank you so much po. Bye-bye. Napagtanto ko sa aming vlog na importante o mahalaga pala talaga na malaman ng mga kumuha ng kursong BSBA ang consumer behavior. Dahil dito natin nalalaman kung paano nga ba namomotivate ang isang consumer na bumibili ng isang produkto. Kung ano nga ba ang kanilang iniisip at kanilang nararamdaman upang maging maayos ang daloy ng ating marketing strategy. Kung ano nga ba ang kakailanganing i-improve at kakailanganin sa market. At lalo-lalo na dito ang pagde-develop ng products at services upang makuha nila ang satisfaction sa isang produkto. As a BSBA student, consumer behavior is important for us to prepare ourselves in the future once we decide to pursue our career in the business or in a corporate environment.
It is important for both the consumers and business owners to know what's in the market from the consumer's perspective, for them to understand well how they purchase products and services. From the business owner's perspective, it is for them to understand how the consumers purchase items and how they can elevate their businesses. There are a lot of factors we can learn from consumer behavior. The most common is for better marketing and communications. This is how we can promote or advertise our products or services to the consumers that can lead to increased sales. We can avoid customer retention and increase customer loyalty by learning what we need to avoid from doing our own research. Lastly is planning, from inventory to facilities, layout, and so on. Thank you. Well, ay, ganun pala.